Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay magpuri sa ating pong Panginoong Diyos. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Bilang panimula, awitin po natin yung banal mong tahanan. Ang puso ko'y dinulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, kayo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, magari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang gabing ito, O Diyos, namin pong pag-aaral, pagsamba sa inyo, O Diyos, pag-aaral sa inyo pong mga salita, pagpupuri para po sa inyo, Panginoon. Humihingi po ako po, Diyos, tawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan sa iyo, sa isip, sa salita, sa gawin. Ang ngayong gabi, Panginoon, loobin mo, pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin sa gabi ito. Lord, inatas po namin sa inyo ang mga salita. Pangunahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng karunungan, kaunawaan, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan po namin ang nais mo pong ipahayag, ipabatid sa bawat isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, inatas ka namin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Ay po'y dadako naman sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Dito pa rin po tayo sa unang Tesalonica. Nasa chapter 3 na po tayo. Verses 6 to 13. Nalaman po natin nakaraan na sina Pablo ay nagpaiwan sa Atenas. At kanilang isinugo si Timoteo pabalik sa Tesalonica. Sapagkat matindi yung pag-aalala ni Pablo sa mga mananampalataya sa Tesalonica. At ang layunin nila kung bakit isinugo nila si Timoteo ay upang patatagin at palakasin ang kanilang pananampalataya. Upang para hindi sila panghinaan ng loob dahil sa pag-uusig na ginagawa ng mga Hudyo at maging ang mga Hintil. Isa pang layunin ni Timoteo ay upang alamin ang kalagayan ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat alalang-alala sina Pablo sa kanila. At ngayong gabi atin pong ituloy ang ating alamin kung ano na nga ba ang nangyari pagkatapos makabalik si Timoteo kina Pablo. Ang tanong ay, nagawa ba ni Timoteo yung layunin niya kung bakit siya pinabalik sa Thessalonica? Ano kaya ang balitang daladala ni Timoteo mula sa Thessalonica? Ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi, ang pananabik ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Verse 6, ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyo, pananampalataya at pag-ibig. Binalita rin niya na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami, gaya ng pananabik naming makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kalagayang o kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Loobin nawan na mismo ng ating Diyos, Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami diyan sa inyo. Naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Nang sa gayo'y palalakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita ay may manalangin. Panginoon, kami po'y papakumbaba po sa inyo at humingi ng karunungan at pagkaunawa sa inyo pong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tanggapin po namin ang iyong mensahe sa gabing ito. Pangunahan at pag-arian niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at ang Panginoong Hesus. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Ang tanong ko po, nasubukan niyo na ba yung mayroon kayong pinanabikang isang tao at gusto niyo siyang makita at makausap, ngunit hindi niyo alam kung paano kayo magkakaroon ng koneksyon sa kanya dahil napalayo po kayo sa kanya? Ginawa mo ng lahat ng paraan para mahanap siya. Social media, Facebook, Instagram. Pero hindi pa rin o hindi mo pa rin siya nakita. Nagtanong ka sa iyong mga kaibigan na kaibigan din niya. Subalit, sila rin ay wala ring koneksyon. At nung tumigil ka na sa paghanap, ay bigla siyang naparamdam. Siya yung nag-message sa iyo. Nakaraan, nangyari po ito sa akin. Matagal din na panahon o mga ilang buwan din na hinanap ko siya sa Facebook dahil gusto ko siyang makita o gusto ko siyang makausap, pero hindi ko
siya makita, subalit siya yung nag-message sa akin. At sa pamamagitan ng pag-browse niya sa isang friend ko, nakita niya po ako doon. At nagbakasakali po siya. So, makikita po natin dito, ang punto ko po dito, yung bakit ko po natanong ito at naisalaysay ko po yung aking experience. Kasi nga, yung paghangad po natin at pananabik po natin sa ibang tao, lalo na sa kapwa po nating mananampalataya, kung namimiss natin ang isang tao, makikita po natin na mayroon ding o alam din talaga ng Diyos na nasasabik ka sa isang tao o namimiss mo yung isang tao. Dahil alam ng Diyos, gagawa siya ng paraan para magkaroon kayo ng connection. Papaalala ng Panginoon sa isang tao na yun, ikaw sa Kanya. Ibig kong sabihin is, kung ginawa mo ng lahat ng iyong paraan, pero wala pa rin, ang ginawa ng Panginoon ay ang Diyos ang kumilos sa Kanya. Kung kaya nagkaroon po kami ngayon ng connection. Nagkaroon po kami ng pag-uusap. Nahanap ko siya, nahanap din niya ako. Bakit? Alam ng Diyos na kapag nakausap mo siya, magiging masaya ka, magiging masigla ka. Dahil malalaman mo na siya pa rin ay nagpapatuloy sa Diyos. At malalaman din niya na ikaw rin ay nagpapatuloy sa Diyos. Ibig sabihin, makapagbibigay po tayo ng sigla, saya sa Kanya kapag nag-meet o nagkaroon muli ng connection. At ganoon din siya. Napapasigla, o ganoon din ikaw, napapasigla mo rin po siya. At yung tanong ko kanina, nagawa kaya ni Timoteo yung layunin niya kung bakit bumalik po siya sa Thessalonica? Ang sagot po yes po. Nagawa po niya. In fact, pagbalik niya po kina Pablo, mayroon siyang dalang balita. At hindi lang basta balita, kundi magandang balita. At dito, makikita po natin yung unang punto po natin is ang magandang balita ni Timoteo patungkol sa mga taga-Thessalonica. So, pagbalik ni Timoteo kina Pablo, mayroon siyang daladalang magandang balita. From verses 6 to 8. Tingnan po natin. Ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. So, yung balita na yon ay patungkol sa pananampalataya at pag-ibig. Binalita rin niya na lagi niyo kaming naalala at malaki ang pananabik na makita kami, gaya ng pananabik naming makita kayo. So, isa pang balita niya ay pananabik. Mayroon din pananabik ng mga taga-Thessalonica kina Pablo. Tulad ng pananabik ni Pablo sa kanila. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. So, si Pablo, dahil hindi siya makatiis sa kanyang pananabik sa mga taga-Thessalonica, pinabalik niya o isinugo niya si Timoteo sa kanila. At noong nakabalik na si Timoteo, siya ay mayroong dalang magandang balita. Patungkol naman yung magandang balita na yon, letter A, patungkol sa pananampalataya at pag-ibig ng mga taga-Thessalonica. Kanino sila umiibig at sumasampalataya? Siyempre sa Panginoong Diyos. Kung yung isang kapatid sa Diyos na iyong kinasasabikan ay nabalitaan mo na maganda ang nangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang pong buhay espiritual. Di ba? Napakatunay
At magandang balita po iyon para sa atin, di po ba? Lalo na kung matagal na kayo hindi nagkita, hindi nag-usap, para sa iyo, dahil namimiss mo siya, nasasabi ka sa kanya, nakakaroon ka siya ng sigla dahil parang nasagot na yung pananabik mo sa kanya. At sigurado, no? Sigurado kapag ganun, sa panahon natin ngayon at nalaman po natin yung ating kaibigan, yung pinananimikan natin na maganda at maayos siya, siguro tatawagan po natin siya, di ba? Dahil meron po tayong mga gadget, kukunin natin ngayon yung number nung sino yung nagbalita sa atin at tatawagan natin siya. Kung noon lang panahon ni na Pablo at meron ng mga gadget na ganito pa tulad sa atin, sigurado maging si Pablo, tatawagan niya yon sa mga taga-Thessalonica para makausap, para magkaroon sila ng pag-uusap. At sigurado rin, mahaba-haba yung kumustahan niya. At dito makikita po natin, bagamat wala pong telepono sa panahon na yan, alam niyo po ang ginawa ni Pablo? Siya po ay sumulat agad. Nag-respond po siya, tumugon po siya sa pamamagitan ng sulat. Hindi niya po pinalampas yun. Ang ganda po ng balita na natanggap niya kay Timoteo patungkol sa mga mananampalataya, patungkol sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Dahil doon, sabi doon sa ating nabasa, sila po ay napasigla, nabuhayan ng loob. Kung tutuusin, sila po ay dumaranas ng hirap, pagkabalisa, dahil nga napalayo sila sa mga taga-Thessalonica. At nung narinig na yung balita na yon, doon lamang siya naging matatag o napanatag. Nabuhayan ng loob sina Pablo. Wala na pong mas maganda pang balita kundi yung mabalitaan nating nagpapatuloy ang ating mga kapatid kay Kristo kahit na malayo sa atin. Di ba ang gandang balita yun? Hindi mo siya nakikita. Wala kang kontak. Subalit nung nabalitaan mong maayos siya, nagpapatuloy siya sa Panginoon, kagalakan sa puso ko natin. Napapasigla at nabubuhayan po tayo ng Lord. Kaya saan man tayo o saan ka man dalhin ng Diyos, saan mang lugar, at kahit anumang sitwasyon na mararanasan mo sa lugar na yan, kapatid, inihiling ko po sa Diyos at inihikayat po kita, manatili po tayo sa Panginoon. Maging matatag po tayo sa Panginoon. Sa pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Sa paglilingkod po natin sa Diyos. Kasi darating at darating talaga yung time na kung saan ka ngayon na lumalago o kung saan ka ngayon na naglilingkod sa ating Panginoon, may lalayo ka sa iba. Di po ba? At kung nailayo po tayo sa ibang mga kapatid, nawa, no? Sa ating pong paglayo. Dahil hinihingi iyon ng panahon. Nawa, patuloy po tayo sa ating pong Panginoon. Nawa, magiging matatag pa rin po tayo na maglingkod sa ating pong Panginoon. Katulad dito po sa taga-Thessalonica, ano ba yung kalagayan ng kanilang pananampalataya? Verses 7 to 8, sabi diyan, mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. So, sa kabila ng matinding pag-uusig sa kanila, mga kapatid, yung nararanasan po nila na pag-uusig mula sa mga Hudyo at mga Hintil, sa panahon na yon, nanatili po silang matatag.
Nanatili po sila sa pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi po sila pinanghinaan ng loob. Kahit na dumaranas po sila ng matinding pag-uusig. Hirap dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. So para po sa atin, kung nakikita at nalalaman natin na nananatili po ang iba nating mga kapwa mananampalataya na malayo sa atin, di ba po, tayo rin ay sumisigla. Di ba po tayo rin ay nabubuhayan ng loob. Nahihikayat po tayong magpatuloy sa Diyos. Nahihikayat po tayong mag-alab sa paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, naaaliw po tayo. Napapalakas po tayo. Ang ating puso ay sumisigla kapag nalalaman at nakikita po natin o nababalitaan po natin ang ating kapwa mananampalataya na sila rin ay nagpapatuloy sa Niya. Katulad din na Pablo, dumaranas sila ng hirap at pagkabalisa, subalit narinig po nila magandang balita ni Timoteo patungkol sa mga taga-Tesalonica. Sila ko ay nabuhayan ng loob. Mga kapatid, ikaw at ako ay may mahalagang tungkulin sa isa't isa. Kapag nakikita natin, nag-aalab po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa pananampalataya po natin sa Diyos, sigurado, nabubuhayan po tayo. Bakit? Ito po, ang mga Kristiyanong nananatili sa Diyos kahit dumaranas ng hirap at pagsubok, sila po ay nakapagbibigay encouragement. Kanino? Sa mga kapwa mananampalataya. Sa mga lingkod ng Diyos. Sa mga naghahayag ng salita ng Panginoon. Sila po ay nagbibigay encouragement sa mga baguhan sa pananampalataya sa Diyos. Encouragement para magpatuloy sa paglilingkod at pananampalataya. O kaya't lalahanin po natin mga kapatid na kailangan natin ang bawat isa upang maging maalab at makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, isa pang magandang balita ni Timoteo ay yung patungkol sa pananamik din nila kina Pablo at sa mga kasama niya. Verse 6b, ibinalita rin niya na lagi ninyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami, gaya ng pananabik naming makita kayo. So maliwanag po na mayroong pagkasabik din ang mga taga-Tesalonica kina Pablo at mga kasama niya. Sa mga may relationship, di ba mayroong kilig na pakiramdam kapag sinasabi ng partner mo o yung girlfriend, boyfriend mo na nasasabik siya sa'yo. At sagot mo naman ay, nasasabik din ako sa'yo. Di ba yung pakiramdam po natin ay iba? Meron yung feeling na kilig. Kung sina Pablo, no? Nung nabalitaan niya, maaari, posible rin na tuwang-tuwa o meron yung kilig din na mararamdaman ni Pablo. Siyempre, kapag ito po yung dapat pakaingatan rin po natin, mga kapatid. Pag sinasabi pong, sasabik ako sa iyo. No? Kasi nga baka ma-misinterpret po ng iba. Subalit, hindi po ito yung punto ko. Dahil ang isang ipinapakita po dito sa atin, mga kapatid, ay yung pagmamahal na mayroon sila sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya kay Kristo. Hindi bilang magjowa o no. Hindi po. Makikita natin dito yung malalim na relationship po nila. Malalim na pagmamahal. Pag-ibig ni na Pablo at sa mga taga-Tesalonica. Ipinaparamdam at pinapakita ni Pablo, mayroon po silang lubos na relasyon
malalim na relasyon, pagmamahal sa isa't isa. Nawa mga kapatid ko, hilingin din po natin sa Diyos. Magkaroon din po tayo ng ganitong pag-ibig sa isa't isa. Nawa lubos nating may padama at may pakita yung totoong pagmamalasakit. Pagmamalasakit natin sa ating kapwa mananampalataya. Dahil yun po yung nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yung totoong concern po tayo sa isa't isa. Yung totoo pong minamahal at iniibig po natin ang bawat isa bilang magkakapatid kay Kristo, bilang magkakapatid sa pananampalataya. At yun yung ipinakita ni Pablo at ng mga taga-Thessalonica. At nawa bawat isa rin po sa atin na magkaroon din po ng ganito po relasyon bilang magkakapatid kay Kristo. Pangalawang punto po natin, ang mataimtim na panalangin ni Pablo sa Diyos para sa mga taga-Thessalonica. Verses 9 to 13. So dito makikita po natin, pagkatapos malaman at marinig ni Pablo ang magandang balita patungkol sa mga taga-Thessalonica, walang ibang tugon ni Pablo kundi ang ipanalangin sila sa Diyos. Sila rin ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa magandang kalagayan ng kanilang pananampalataya. At upang lubos yung kagalakan, kaligayahan ni Pablo, maging ang mga taga-Thessalonica, hiniling ni Pablo sa Diyos, dapat magkaroon sila ng pagkikita. Magkaroon po sila ng muling pagkikita at hiniling po niya, hiningi niya po ni Pablo sa ating pong Panginoon na sila po ay makabalik sa Thessalonica. Hindi po tayo sigurado kung bumalik nga sina Pablo sa Thessalonica dahil wala pong sinabi po dyan sa ating talata. Ngunit, mayroon pong talata na sa kanyang pagpunta sa Macedonia ay may kasama siyang taga-Thessalonica. Ito'y sina Aristarco at Segundo. Makikita po natin sa Acts chapter 20, verses 4 and 5. Ating isaalang-alang mga kapatid ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Thessalonica. Okay? Panalangin niya sila ay magkita-kita muli. Verses 9 to 11. Paano kaya namin mapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim naming dinadalangin araw-gabi na kayo muli naming makita at mapunaan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Loobin nawa mismo ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami diyan sa inyo. Alam niyo po, kagalakan po sa isang Kristiyano ang makakita ng mga taong nagbabalik loob sa Diyos at lumalagos sa kanila pong pananampalataya. Tulad ni Pablo, noong narinig niya yung magandang balita na dala ni Timoteo, siya po ay hindi alam kung paano niya pasalamatan ng sapat ang Diyos. Dahil sa kanya pong kagalakan na kanya pong naramdaman. Yung mga pamilya ng mga Pilipino sa Israel, siguro lubos-lubos ang kanilang pasasalamat sa Diyos nung nabalitaan nilang sila ay ligtas dahil sa giyera na nangyayari doon. Kung yung mahal mo sa buhay na malayo sa iyo, at nabalitaan mo na maayos siya at nasa mabuti siyang kalagayan, iba lubos-lubos din yung ating pong pasasalamat sa Diyos. At dahil doon sila Pablo, pinalangin po niya na sila muli ay makapunta sa Thessalonica upang magkita sila muli, upang punuan ang anumang kulang sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So, grabe si Pablo, mga kapatid. Grabe yung pagmamalasakit niya sa mga hinirang ng Diyos. Napakahalaga sa kanya ang mga mananampalataya. Sana ganito lahat ang mga lingkod ng Diyos. Na totoong may pagmamalasakit sa mga taong binigay sa kanila. Panalangin ko sa Diyos na lahat po tayo
ang mga lingkod ng Diyos, ay maging huwaran po natin si Pablo sa paglilingkod at paglilingkod sa mga mananampalataya. Sabi nga ni Pablo, be imitators of me as I am of Christ. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Nawa wala tayong lihim na agenda sa mga taong ibinigay ng Diyos sa atin, kundi ang alagaan at turuan sila na manatili sa pananampalataya kay Kristo. Dagdagan po natin ang ating pagmamalasakit at pagmamahal sa mga hinirang ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Dagdagan po natin yung pag-ibig po natin sa kanila, yung pagmamahal, yung paglilingkod po natin sa kanila. Pangalawa po, na hiniling po ni Pablo, panalangin niya sa Diyos na sila ay manatiling banal. Verses 12-13. Naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Nang sa gayoy, palalakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Tayo po ay nasa mundo na kaliwat kanan ang kasamaan at kasalanan. Sabay po tayong namumuhay sa kanila. At kung minsan napakahirap po maging mabuti. At mamuhay na may kabanalan. Sapagkat araw-araw nasusubok ang ating pagiging makadiyos. Araw-araw nasusubok ang ating pag-uugali sa mga tao na nakakasama at nakakasalamuhan natin. Na kung minsan ay umiiral din ang galit, inip, pagdududa. Kaya maigi na mayroong nananalangin sa Diyos para sa atin. Mas maigi na mayroong lumuluhod sa Diyos at humingi ng kalakasan ng Diyos para sa atin. Napakahalaga ang panalangin, mga kapatid. Ito yung paraan upang yung masabi po natin sa Diyos ang ating mga hinihiling para sa ating sarili at para sa ating mga kapatid. Ang dalangin ni Pablo sa Diyos para sa kanila ay kanilang paglago at maging masagana po sila sa pag-ibig sa isa't isa. Bakit paglago ng kanilang pag-ibig sa isa't isa ang hiniling ni Pablo sa Diyos? Upang sa ganoon hindi po sila mag-away-away at hindi po sila magkakasakitan, kundi magmahalan po sila sa isa't isa. Dahil nais po ng Diyos na sila po ay mamuhay sa kabanalan. At dahil pinapawi ng pag-ibig ang anumang hidwaan at hindi pagkakaunawaan. Mga kapatid, kailangan din natin ang ganitong mga panalangin. Dahil kailangan din nating lumago at sumagana sa ating pag-ibig sa isa't isa. Lumago sa pag-ibig at pananampalataya sa ating Diyos. Pinakauna sa lahat, ang ipanalangin natin para sa isa't isa ay manatili po tayong matatag ang pananampalataya sa Diyos. Anuman ang sitwasyon na ating nararanasan. Baka kasi ang iniibig lang natin ay yung nagbibigay sa atin ng love gift. Baka yung iniibig lang natin ay yung kapatid na mayroong pakinabang sa atin. Huwag naman sana ganun. Mga kapalingkod ng Diyos. At bilang lingkod ng Diyos, dapat lagi nating panalangin sa Diyos ang paglago ng pag-ibig at pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Lalo na yung mga bagong mananampalataya. Hindi lang minsan, kundi palagi nating hilingin sa ating pong Panginoon Diyos. Sino pa ba po yung magmamahalan o mag-iibigan? Kundi tayo na tinawag ng Diyos. Kundi tayo na sumasampalataya kay Kristo. Hindi naman po pwede yung wala kay Kristo ang umibig sa atin. Dahil sila nga yung umuusig sa atin. At kung matured po tayo sa pag-ibig ng Diyos,
magagawa mo na rin po nating ibigin o mahalin ang ating kapwa mananampalataya at maging yung ibang tao. Tayo makakapamuhay ng banal at kaaya-aya sa harap ng Ama. Hindi lubos na tayo po ay may paggalang lamang sa isa't isa. Kailangan aktibo at patuloy natin ipakita, ipahayag na mahal din natin ang isa't isa. Ang pag-ibig natin sa kapwa ay dapat patuloy na lumalago. Kung yung kapasidad po natin na umibig sa kapwa ay nagmamaliw, kailangan natin humingi muli sa Diyos, sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, at ating ding ipahayag sa iba. Panghuli, verse 13, nang sa gayo'y palalakasin niya ang inyong loob upang kayo manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yesus, kasama ang lahat ng Kanyang mga hinirang. Mga kapatid, alam nating lahat na babalik ang Panginoong Yesus upang kunin ang Kanyang mga hinirang. Sa oras na yun, titipunin niya ang lahat ng mananampalataya saan mang panig ng mundo, yung mga namatay na at maging mga nabubuhay pa, upang maging isa at nagkakaisang pamilya ng Diyos. Ito po'y challenge at encouragement sa atin, mga kapatid. Bakit challenge? Challenge ito sa atin para magpatuloy na sumampalataya kay Kristo, ano man ang mangyari sa buhay natin. Hamon ito sa atin upang magpatuloy na mamuhay ng banal at kalugod-lugod sa Diyos. At lagi nating isipin na kasama natin ang Panginoon sa lahat ng panahon. At bakit encouragement o kaaliwan sa atin? Dahil kung mananatili po tayong mamuhay sa pananampalataya at kabanalan ng Diyos, ay sigurado naman po tayong makakasama natin si Kristo sa Kanyang pagbabalik. Kaya mga kapatid, sikapin natin na mamuhay na may kabanalan hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Sikapin nating maghayag ng pag-ibig sa isa't isa. Amen po. Mga kapatid, alalahanin po natin ang mga salita na ating pong napapag-aralan. Alalahanin po natin ang bawat isa. Ang nais ng Diyos ay may pakita at may padama po natin ang pag-ibig po natin sa isa't isa. Nais ng Diyos na tayo po ay mamuhay mayroong kabanalan. Mamuhay po tayo ayon sa nais ng ating pong Panginoon. At ang nais ng Diyos sa atin ay maging mabuti po tayong nilalang, hinirang ng Diyos. Mabuti po tayong mananampalataya sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, hanggang dito na lamang nais ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin. Now, nagbigay po ito sa atin ng encouragement. Nagbigay po ito ng lakas para sa atin pangpanabikan at ibigin ng tapat ng isa't isa. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa Diyos po ang papuri. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong pong mga salita. Tulungan niyo at turuan niyo po kami, Panginoon, na may hayag at may padama po namin ang aming pong pagmamahalan at pag-iibigan. Ang aming pong pananabik sa isa't isa, Panginoon, bilang magkakapatid sa ating pong Panginoong Jesus. Tulungan at turuan niyo po kami, Panginoon, lumago sa aming pong pananampalataya. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Paalam po mga kapatid. Magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. God bless po.